Masayang hapon po sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Friday. Nako ha, kamusta po kayo? Sana ay okay na okay. Ang paligid natin ay medyo makulimlim, gloomy. No? Mukhang umaayon sa mga sitwasyon. Sen, ang atin po senador, Rodante Marcoleta. Sen, masayang hapon po sa inyo. Masayang hapon, Jen, at sa ating mga taga-subaybay. Alam kong kanina pa ay nag-aabang na sa'yo Yes po. para makasagap ng mga tatalakayin natin sa hapong ito. Relax lang po kayo dyan at pipilitin po namin na pasayahin namin ang inyong maghapon kahit na alam naming napakarami po ng problemang kinakaharap po natin, lalong-lalo na po yung pang-economic Yan, opo. at saka lahat, napakarami, pati pang-politika, Jen. Kabuhayan ng ating mga kababayan. Sen, ano ha? Yun na nga po ang, mainit na issue. Huwag ko nang patagalin, Sen. Ang ating mga kababayan ay nakatutok ngayon sa Sandigan Bayan sapagkat ang balita ko kanina ay nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Sen. Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yan nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po itong plunder. Hindi ito yung plunder, kaya dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary liberty. Opo, pansamantala pala yan. Naman kanyang ginawa ngayong hapon dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta roon at magpiyansa ka na. Sapagat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. So yun pala yung kalilina kasi akala namin, Sen, ang balita kanina ay plunder case. Kapag plunder kasi, Nobel recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata, Pinaghiwalay Jen, pala. sa mga tweet, ito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Di ba, ibang division to. Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito, isang division. Pangalawa, yung plunder, baka ibang division naman. Ayun. So, isa hong malinaw ha. Kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay itong kaso niya na may kinalaman sa graft, Sen. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago sampahan si Senator Jinggoy ng kahit anong mga kaso, graft, plunder at kung ano-ano pa, at bago pa mag-issue ng warrant of arrest na kagaya nga ng nangyaring hapon na ito, Opo. baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, Sen, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyong majority, doon, nung bandang hapon na yon, Sen, ay doon biglang naglabasan ng mga kaso nitong Senador Jinggoy Estrada na ang sabi nga ay maglalabas daw po ng warrant of arrest may kinalaman sa kanyang plunder case nung kayo po na ang majority. Kasama niyo po sa majority. Napansin nyo rin yata Yes po. Marami na kapon hindi na lamang Sen. si Senador Jinggoy, si Senador Joel, ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senador Cheese. Ayan, At opo. maging ako naman, alam na ninyo, di ba? Ay, opo. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho bang Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun ho ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy,
Napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takbo, ay mabigat. Ngayon, Sure nga yan. Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, Oho. magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pine-pressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Oho. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Ay, kinasuhan nga ako, nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. Eh di sila na uli. Ah. Ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Opo. Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Nako, na blue ribbon. Doon lang tayo napupunta rito eh. Oho. Doon lang tayo napupunta rito. So ang lunduban ng lahat ng ito, Sen, ano? Usapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo pa ba nakikita? Eh, parang doon nga po ang puntirya. Pero teka lang, bakit? Ayaw nila na magpatuloy yun. Oho. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Maagaw sa inyo. Eh ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Mag-schedule na po. O, baka Lunes mag-schedule siya. Ayan, naku. Kasi alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen, Tama po. bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng dapat Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas na yung mga notices. Kung At sino-sino. pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Nako. Balikan ko lang sa yung kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder kagad ang Ikakaso sa kanya. ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Opo. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kagad, kulong ka kagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. O yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig. Talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? Oho. At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Ang tindi pala. Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy at natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, Opo. nakita mo ba naman
siyam na buwang singkad. Totoo, totoo. Ay Wala. kinuha niya yung Blue Ribbon Committee, kung ano-anong katwiran ng ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatuwid yun? Oho. Sa loob ng siyam na buwang singkad, Jen, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. Oo, At magkasalita gusto po sila. naming mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. Oho. So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Oho. Nako. Ngayon ko na-realize yan, tama pala sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Oo. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo, opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oho. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya Oo. prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? O, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Iyon. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Oho. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Oho. Well, again, Sen, liwanagin lang natin. Hindi natin binabanggit ito. Kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan. Kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang. Siyang sinasabihan, Tinatawagan, no? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Oho. Oh. Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oho. Tao ka lang naman eh. Oho. Oh. Ngayon, tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yan. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun. Kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya, Yun naman, no? donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi private naman pera funds ng naman gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa makatwid kahit po pala pribadong pondo Oo. na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yan po pala'y plunder. Oo, sabi niya gano'n. Mabigat, ano? Oho. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre eh. po, establish mo yun. Oho. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, Oho. na maaaring sa pangako na yon maka-influensya. merong madadamage ang gobyerno Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Oho. Kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito Jen, ito yung sinasabi ko campaign eh. yan. Noong mga panahon Kailangan mong i-connecta. Mhm. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon.
Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Talagang wala kang makitang resibo. Wala kang makitang paper trail. Opo. Ganyan, kasi plunder nga raw, Kaya napakahirap talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, OSA inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito, Sen. Sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip, si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election, may kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi dyan ay 1 year before the election. So Yes, isang po. taong singkat yun. Opo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas. Opo. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Teka muna, ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng Ng 112 million. 112? Opo. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Bakit yun ito? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period. Na. Okay. Opo. So, nung makita ng Comelec, wala siyang kasalanan dyan. Walang Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa Comelec na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So, 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't hindi niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga Hindi nyo naman asset yun Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga, baka sila yung nabigyan. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. mabigat. Tingnan mo dyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo, mapapaplander ka pa Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan?
ilan kayang kandidato magmula noong 19 kopong-kopong Oho. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila. Ha? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Ah. Sa contribution dyan, ha? Ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo Mukhang ba- test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Oh, ng mga nagtatawan law eh. students, ano? O, alam nila yung elemento ng ano eh. Oo. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption, doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonek doon eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya para naman, ganun. kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kanya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect Indirect bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oho. magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. ano? Dahil sa Ganun. opisina mo. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Last Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako. ng lahat ng mga committees. Commission on appointments. Halos lahat sa ng inyo. kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon, eh, no? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang nun. kalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung Commission on Appointments, Yan, isa pa yan. tinanggal din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta nung siya'y kakandidato ng 2025. Nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso na kalaban ninyo. Hindi lamang yon. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan, oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Pulse Asia. Asia. Lahat na po ng survey, lahat na natin. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey, 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po, yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera, ako nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ako sa comics nung ako'y bata. Tsaka kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kukulela. Kundihado? Walang Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oho. Talaga? Sabi sa akin nga ni Mike Defensor. Kaibigan ko yan eh. Isa yan sa tumulong sa akin. Oho.
Kung Dante, sabi niya, ako naman gusto kitang manalo talaga, ba't naman hindi? Oo naman, kaibigan niyo yan. Kaya lang, alam mo naman ako, kanya, practical naman akong tao. Hindi naman kita ka mo, bigla na lang kitang aapuyuhan na ganyan, i-encourage. Alam ko namang number 33 ka, pero tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ayun, So, Kahit na siguro, di ba, Mike? Pagka ako nanalo, i-recommenda kita sa MMDA. Huwag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. Noong mga panahon na, yes po. Pagkatapos may plunder ako dyan. Nililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito. Doon talaga uuwisin. Hindi sila tumitigil. Araw-araw. Araw-araw. Pati yung nangyari nung nakaraang huling araw. Nang nag-walkout sila. So, ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Chis Escudero. Yan, Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Naku, marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo, baka madami din. Gagawin nila lahat yan. Masiguro lang nila. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Bakit napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ang flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, kasi kung iisipin natin, walang motivation para gawin ito sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue diba? Ini-explain ko nga sa inyo Anong injury? Anong damage sa gobyerno? Anong katiwali? Anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako Pati ba yan? Pati po ba yan nahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap Pipilitin nila ngayon. So, ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag Kagaya din kagaya yung assistant ombudsman, Clavano yata yung pangalan. Yung tagapagsalita niya. Hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan ay ano mang impluwensya na maibibigay ninyo. Ano bang impluwensya na maaaring makapekto, hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Wala siyang may konekta. Paano mo nga kukonekta? Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila makuha. Yun ang nagkamali sila. Ang bunga akala nila, kayang-kaya nila sa magitan ng pag-a-apply ng katakot-takot na pressure. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napagalaman talaga. Malakas din. May prinsipyo din itong taong ito. Kaya sabi ko, Nel, bago ako umalis, mauuna na ako sa iyo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pag-angako sa iyo at mamaya sasabihin ko talaga sa program. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Mabigat po itong mga pangyayaring ito, Sen, ang taong bayan tuloy, kung makikita nyo ngayon sa social media, mga reactions nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin siya parang
gustong sumabog ang kalooban. Hindi natin umasisi sila, ini-instigate, ini-explain lamang natin. Lahat kasi magkakatugma eh. Pati yung simpleng motion ko na i-amend namin ang Senate aming rules. Opo. para sa ganun sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala. Halimbawa, nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya tayong dalawa lang ngayon. Pero gustong-gusto niya halimbawang makihatid sa usapin na to, Yes po. pwede siyang mag-zoom. Di ba? Talagang ayaw na ayaw nila. Kung kinakailangang mag-walk out sila, wag lang matwag. Kasi sila rin nagsabi, kaya nyo sinusulong yun dahil gusto nyo makasama, makapag-participate si Senator Bato. O ano nang masama? Senador naman yung tao, di ba? Tuloy po natin ang ating talakayan, Sen. Binabanggit niyo po kanina, ngayon may mga aktibong senador. Kasama niyo po ngayon sa Senado na tila yata noon sa mga nakalipas na kongreso ay sila mismo ang nagsusulong na magkaroon din po ng ganitong pagbahagi o pag-participate ng mga kapwa nila senador na hindi makaka-attend sa mga pagdinig. Tama ka, Jen. Yung binabanggit ko kanina, at bago tayo nag-break para sa mga advertisements natin, si Ping, ipinakikiusap niya na si Antonio Trillanes ay makapag-participate kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing. Dahil sa senador naman siya, at importante naman ang kanyang pakikisama sa pagtalakay ng mga usapin. Nung time na yun, nakulong ata si Trillanes. Nakakulong nga yes, po. Kaya nga nabanggit ko yung IPU, hanggang doon, ipinarating yun. Ayun, kaya ko nabanggit lang yung IPU sapagkat yung pakiusap na yun, yung resolution na yun, umabot hanggang doon. Anong ibig ko sabihin? Talagang seryoso nilang ginawa ay pakiusap. Kahit nakakulong ang isang tao, makadalo man lamang siya kahit teleconferencing lang. Meron din naman, nakiusap din kay Laila de Lima. Nakakulong din siya ron. At ang nakiusap naman doon, si Senator Kiko at saka si Senator Ontiveros. Sa mga tweets, sila, nauna nilang nakilala yung kahalagahan ng pagganap ng tungkulin ng isang senador kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing kung yung kanyang physical na presence ay hindi talaga magkakaroon ng katuparan dahil nakakulong ka nga o maring nandun ka sa isang lugar, ganon. So, noon sila okay lang. Pwede nilang ipakiusap yun, pwede nilang ilaban yun. Pero nung kami na, ganun na lang ang kanilang pagtutol. Sukdo lang mag-walk out. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Kung kinakailangan magsipag-walk out sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asa ng, di ba double standard tong ganito? At meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Dahil ang pinag-uusapan lang namin, yung rules, na kung saan yung pagtatalo, napunta na lang doon sa dalawang section na aming pinag-uusapan. Yung section 24 at saka section 131. Sabi ko, nung humaba kasi tayo dito, tayo doon, pinipilit ng hindi kailangan tayo sa Committee on Rules. Sabi naman nung isa, hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga Committee on Rules. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit kamo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, is the highest governing body? Yes. Ang ibig sabihin, kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari sa mga komite. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na isuspende yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Sabi ko, nagtataka ako. Ba't hindi nila makuha yun? Ay, matagal na sila rito. Ako naman isa lang ako doon sa mga ngayon lang napunta ron. Pero naintindihan ko,
yung parliamentary practice. Oho. Di ba? Oho. Ngayon, tayo dito, tayo doon. Pinipilit nila yung Section 24. So, namagitan na rin ako. Sabi ko, ganito po yan. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Opo. Ito pong 136 ay special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas, ito po yung principle. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, Magkakaintindihan magkaintindihan na kayo. tayo. Opo. Sabi namin, sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Makikipagdebate ka pa sa akin. Okay, yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Aba, nagalit sila. Parang minamaliit nyo raw yung kapwa ng Minamalit senador. nyo. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, Oho. do not make a conclusion like that. So ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Oho. Sabi ko ganyan, ano. Bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem, ad hominem. Ayun, yan na nga po. Oh. Sabi ko, paano kaya? Alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Gusto kong bigyan ng halimbawa din. Ano ba ang ad hominem? Oho. I-define muna natin. Ang ad hominem ay isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Opo. Di ba? Halimbawa, kamukha nung nangyari. Ayan, opo. Yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. Oho. O, yung Section 41 kasi A, B lang yun eh. Oho. Section 41, paragraph A, paragraph B. Oho. No? So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Letter. Oh, yes po. O, Oh. di, ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules. Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na, ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Na may personal ka. Iyon ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Opo. Kung naghanda na yung pinahanda kay Director, kung pwede nating pagawa ngayon para sa mga kababayan Ipapasitan natin. Ipapanood ba natin? Sige nga po. Kung po pwedeng panoorin na natin direct kung okay na yung Yung video. inihanda ni ni Pogi. Ayan. Oho. Meron ba? Para example lang, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, to, lantarang ad hominem po ata ito. Example, ayan. Yan, Paulit-ulit na. Ikaw na magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros sa Trillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinyon. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Yan, Sino yung Yan. sinasabihan? Senadora Risa Ontiveros po. Oo. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. IPIS. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Napakinggan ko po yan eh. Yan ang halimbawa, yan ang halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang literal na ad hominem. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot, sa kanya pa nang galing pala. Oho. Di ba? Ako ba nagsabi ako na gano'n? Hindi. Ako ay gustong tumulong sa ikatatapos ng aming pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. And hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, daming Kinuha, nag-trigger sa kanila yun. ang dami namang mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na ayun, nagpilit, merong nagpalitrato dun sa library yata, punong-puno na libro ng mga yung background niya puro legal books. Opo. Yan, kanya may legal background na ako.
Alam mo, Jen, ito mga ganito, hindi nakatutulong para linawin ang isang napakasimpleng bagay eh. Hindi ba? Yes po. Sinabi ko lang na ito po ang baka makatulong po. Iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. Oho. Hindi ka ganito. Ay, wala na po akong magagawa. Hindi po tayo magkakaintindi. Kaya pala nung tumindig si SP Alan, nung pagkatapos magsalita, meron daw niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi nyo naintindihan. Hindi, meron May mga ganun meron pala. nga sa amin, sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan eh. Well, tama kayo. Merong magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Ay, Sila pa yung nag-ano eh. Latin yan, oh. Pero ako hindi ako kumikibo eh. Oho. Sila yung nagsisimula eh. At saka gumagamit pa sila ng pagka nag-privilege speech yun dyan, ano? Oho. Lo and behold, ganyan eh. Kung napanood mo yung Ten Commandments dyan, Oho. parang nakita mo si Moses na nakaharap sa Nile River. Yung Sa dagat na pula. ewan ko, dagat na pula yata. Dagat na pula, opo. Oh. Lo and behold, mga ganyan, ano? Kaya, Mr. Speaker, for the life of me. Yung ganyan, ano? Talaga, napakahilig nilang gumawa. Sila yung mismo gano'n. For the life of me, Mr. Speaker. Pray tell, Mr. Speaker. Pray tell. Ba? Oho. Ayoko nang anuhin yun. Baka naman sabihin nila. Pero silang nagsasabi nun. Ako dyan, simple lang. Hindi ko sinasabing pray tell. Ang sasabihin ko lang, Mr. Speaker, can you explain? Yun lang. Kasi ibig lang sabihin, explain eh. Opo. Pero hindi sila talagang gumagamit. Sila talagang, ewan ko. Para ho kasi nararagdagan ng talino nila kapag gumagamit ng mga Okay lang Latin sa na akin. Pero ang gusto ko sana, higit sa lahat, ang makaalam, ang makaintindi, yung taong bayan. Oho. Pwede mo naman sabing, Mr. Speaker, can you explain please? Pakipaliwanag nyo Hindi, nga po, ang salita niya, Mr. Speaker, pray tell. Oho. Ayan, nakatingin nyo parang alam niya kung ano yung pray tell. Para bang kasi, hindi naman sa minamaliit Ba't kinakailangan ko pa sabihin, for the life of me, Mr. Speaker, Oho. lo and behold. Talaga namang... Ay, nako. Anyway, Sen, mayroon kasing ilang mga punto. Sabi, natawa ko doon sa, hindi pa doon natawa, kundi, ang sabi nila, ganito po, ba't nyo pa naman kasi pinagpipilitan pa yan? Matagal na nga anyang naibasura yan. Hindi na nga anya pumayag ang mga naunang senador sa panukala na yan. Bakit ba ngayon daw, sa panahon ito, ipipilit parang gusto nating gawin na makapag-participate sila sa pamamagitan ng teknolohiya? Kasi nga, tayo na lang siguro ang ayaw gumamit at mag-take advantage sa makabagong teknolohiya. Ang siyensya, mayabong na dyan, di ba? Opo. Oo. Tingnan mo yung World Congress dyan. World Congress na to dyan. Oho. Pinagagamit. Huwag na tayong lumayo. Malayo pa yun eh. Malaki pa yun eh. Oho. Balingan mo yung House of Representatives dyan. Opo. Nakakaboto sila online. Kung minsan, halimbawa, hindi nakarating yung kasi buong Pilipinas naman yung nandun siya sa kanyang distrito. Gusto niyang bumoto. Gusto niyang i-register yung vote niya. Teleconferencing o kaya video conferencing. Pinapayagan. Kaya kamakailan lang isang batas ang kanilang parang pinagbutuhan sa third reading yata o second reading. 255 ang nag-participate. Yung iba, online. Bakit yung mababang kapulungan pwede? Yung mataas na kapulungan, Hindi pwede. Hindi pwede. Bakit ang COMELEC ngayon pinapayagan online Voting. yung bote, yung balota mo, pwede kang bumoto online. Bukod doon, bago yung online na yon, merong mail voting. Anong ibig sabihin nun? Lahat binibigyan ng pagkakataon makapag-participate, makinabang ka sa gawain ng demokrasya. Kailangan ng tao makialam. Sa pagboto, kailangan kasi. So, bigyan mo lahat ng pagkakataon. Kaso, ang sinasabi kagad nila, o kaya naman yun lang sinusulong yan. Gusto niyo makaboto si Bato eh. Ang makikinabang lang daw, kasamahan ninyo. Ano naman ang masama kung makikinabang yung kasamahan natin? Senador naman yun eh. O ano naman ano ba kasi ang kanilang pinipigilan doon? Kasi pag nakaboto si Bato, di ba? Makakatulong sa amin. Sa suma total,
Hindi pwede sa kanila. Ayaw nila yon. Siyempre, Di ba? tututulan nila yon. O bakit nung panahon ni De Lima, panahon ni Trillanes, Oho. o bakit sinusulong nila yon? Oho. Bakit ngayon naman ay hindi pwede? So kailangan malaman po ng tao lahat ito. Para sa ganun, kayo po ang magpasya din. Kung tama ang ginagawa nila, ayun, bigla po silang umalis. Tama ba yung ginawa nila dyan sa palagay mo? Parang immature nga yun, Sen, no? Hindi O, mature yung ganun. paano yun halimbawa kung napakaraming mga kabataan halimbawa merong subject na sa mga eskwela o kanya class para makita nyo ang actual na nangyayari sa Senado ang ating subject matter ngayon ay tingnan natin ang kanilang proceeding ano Nako. Pagkatapos yun ang nakita, merong magtatanong sigurado, lalo na yung mapagtanong ng mga kabataan dyan. Lalo na ikaw, nung bata ka, tanong ka ng tanong, kaya palagi ka nakukurot ng teacher. Nako, talaga na mapipilitan Sabi niya, ma'am, ano po ba yung... bakit po nagsialisan ng ganun? Ano sa palagi mo ang sasabihin ng teacher dyan? Baka sabihin, ilipat nyo, huwag naman dyan. Mag-iba tayo ng channel. Baka Hindi siya magpapaliwanag doon kasi... hindi pa mali yun Hindi niya pwedeng anuhin kasi nakita ng mga bata di ba? Hindi ka naman pwedeng magsinungaling sa mga bata. Yun ay tuntunin, very basic yun. Nako. Malalagay pa ngayon sa alanganin. Ang mga bata ngayon, malilito. Akala ko po panonoorin natin. Ipaliwanag po ninyo ano nangyari. Bakit po sila umalis? Yun po ba'y gawain po ng Senado? Wala. Hindi ko alam, baka hindi makasagot yung teacher sa ganung pagkakataon. Nako. Gusto niyo ba makita? Meron pa rin mga sample ng mga itong ad hominem talaga. Ad hominem. Sige, ad hominem. Ipakita pa natin. Ito ang talagang literal na sabi ko, ad hominem talaga ito. Direct. Ipakita pa natin. Ayan. Ito naman, ang kino-quote dito, Senator Elvin uli, sang-ayon po ko kay Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka, ayun, ayun, pinaka, basahin mo, ad hominem nga pala, baka sabihin hindi nila, sa akin galing, ad hominem, yan, sabi niya, si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka-bobong abogado sa balat ng lupa. Alam mo kung bakit ko lang pinaano yon? Opo. Hindi para kay Senator Kiko yon. Para lang malaman ng tao na pareho na sila ngayon sa minority. Magkakampi na sila ngayon, magkasama na. Hindi mo pwedeng balikan yung pinagsasabi mo sa mga kasama mo. Pagkatapos sasabihin mo na ako wala naman ako sinabing masama, ako pa yung nag-ad hominem, ikaw nga yung pinagsasabi mo. Yan ang pinakamabuting halimbawa ng ad hominem. Yan ang talaga. At ngayon, nakisama ka pa sa kanila. Hindi ko malaman kung paano nangyari yan Bagamat baka sabihin katwiran, hindi pa ako senador nung panahon na yan walang pinag-iba yan. Walang pinag-iba yan. Wala na bang iba? Meron pa. Meron pa rin. Isa, ano pa? Direct. Yan. Baka naman inaprubahan ng mga kasama ni Kiko Pangilinan mga sandabukal din ng mga pulpol na senador. Yan ang talaga. Ang example nito kung paano mo sasabihin ang isang bagay. Diyan alam mo, siguro makakapagsalita ka ng isang bagay na halos ayaw mong sabihin kung galit na galit ka na. Ay, opo, totoo yan. Yung punto na talagang sasabog ka na Ano? O kaya naman, wala ka ng magagamit na ibang talata o ibang salita sa diksyonaryo, kaya napilitan ka na doon. Ibig sabihin, yung mga ganong mga salita, hindi basta-basta na gumagawa ka ng ganyan Yung pagpipigil, yung kabutihang asal, palaging nasa atin yun dyan Ay, opo naman. Hindi ka basta-basta magbibitaw ng ganong klaseng mga pananalita, kagaya ng binasa mo. Kung yung pagkatao mo ay ganap. Di ba? Magmula sa pagiging bata mo hanggang sa lumagay ka sa katayo na yan, dapat ay marami kang dinaanan para sa ganun ay mapigilan mo sarili mo na magsalita ka ng mga bagay na ganun. Kahit pa, galit pa, kahit pa sa anong sitwasyon, hindi mo dapat sabihin yun. Lalo ngayon. Paano ngayon kung tanungin siya? I-reconcile mo ngayon sinasabi mo ngayon at saka yung
pinilit mo pang sumingit habang nagsasalita ako? Oho. Sino ngayon ang nagsasalita ng ad hominem? Mabuti na lang nakakuha kayo. Meron pa ba? Meron pa yata. Meron pa ba? Oh, sige nga. Oh. Pag ikaw nasa Senado, ikaw ay gumagawa ng batas. Think, di ho ba? Pinapasweldohan po namin kayo para mag-isip, hindi para magngak-ngak at magdaldal. Masakit ang mga salitang ito. Ayan. Oh. Siguro naman ay nakakalap tayo ng napakarami ng ad hominems. Yan ang mga halimbawa. Po na mga kababayan, halimbawa lang po ito na ipinakikita namin, huwag po ninyong gagayahin, mga kababayan. Wag po. Oh, bad Huwag po yan. po ninyong gagayahin. At alam po naman namin na hindi nyo gagayahin. Oho. Pinakita lang namin kung paanong siya mismo na tumayo na ad hominem siyang ad hominem, pero siya po ang pinanggalingan ng maraming ad hominem. Oho. Yan po ang gusto lang naming sabihin sa inyo. Ako, Sen, kasi basa ko ng sitwasyon na yan, para naghanap lang sila ng dahilan para mag-walk out. Parang pinlano talaga ata nila, no? Bago pa lang ata yun, para maghanap tayo ng chance, timing, para makapag-walk out sa pagkakataon na yun. Pero itanong mo sa akin yung ano bang epekto nun? Ay pag-walk out nila. Ano nga po ba ang naging epekto nun? Nagtagumpay ho ba Hindi, sila? katulad nung halimbawa, pinagalimbawa natin kanina, merong isang classroom na mga estudyanteng nakapako yung tingin nila sapagkat ang pagkakaalam ng teacher, ito'y kailangan nating igalang ito. Opo. I-emulate natin itong mga taong ito sapagkat sila'y tinatagurian nating mga honorables. Opo. Yan ay ibinoto ng taong bayan. Yan ang maglilingkod sa atin. Opo. Kaya pakinggan ninyo ang kanilang mga sinasabi, pati yung kanilang pamamaraan ng pagsasalita, at yung kanilang decorum. Yan, opo. Marami po kayong matututunan dyan. Oho. Pagkatapos nagsigawan at sila'y lumabas. Oho. Anong halimbawa ang ibibigay mo Oho. sa mga bata? Oho. Oh. Mukhang bad example po yun. Hindi magandang halimbawa yun, Sen. Pero nagsimula kami dyan. Ha? Nakita mo naman, May 11, nauna kong ipinropose yung amendment. Oho. Ang usapan nga, i-repair sa Committee on Rules. Nagkataon naman kasi na nag-organize pa lang sapagkat, di ba, we declared all positions vacant, including the chairmanships of the committee. Yes po. Ngayon, sabi nila, wala pa namang committee, paano ngayon ganyan-ganyan? Kaya nga po, ni Alan Cayetano, ako na po ang nagmo-motion ngayon, i-take up na lang po natin dito sa committee. Oho. Dito sa plenary. Oho. Sa committee kasi dyan, karaniwan, ito sa pag-attend ko ng committee, ando ng chairman, commission may kasama siya, 2, commission naman isa lang. Commission nga tatawagan ako Opo. Sendante, pwede bang bumaba ka rito? makapag-ano, Yung mga kaibigan natin. Oho. Hindi ko ma-start ito, wala akong quorum Tama naman yun, no? Bumaba ka lang rito, tulungan mo lang ako para sa quorum. Quorum lang Opo. O sige ka ako. Pero kung nandun na ako, magpa-participate na rin. Siyempre naman, oho. Hindi pa ako nakakatagal, boss. Puntahan mo rin ako dito, malapit lang yung wala rin akong quorum. Oho. Sa mga katwid, ang gusto ko sabihin, sa committee, pangkaraniwan, 2-3 lang ang nandun. Opo. Samantalang ito, plenary ito, nandun kami, halos lahat nandun kayo. kami. 23 po kayo noong pagkakataon na Oo, yun. sabi ni Alan, SP Alan, Opo. dito na po natin pag-usapan. Oho. Bakit nagalit lahat? Hindi po ba kayo nakahanda makipag-usap, makipagdebate sa amin? Kagaya ng pinipilit kong sabihin, bakit po ayaw yung pag-usapan natin? Kung baga ganda naman palang puntos sumagot din ka agad ito. Oh. Why are you very in a hurry? Ganun, Yan, oo. Iba pa yung islang-islang yan. Oho. You're very in a hurry. Para daw nagmamadali kayo. Kasi daw, Hindi ba, pagka namang impeachment, hindi pa sinabi ng Constitution, forthwith. Hindi na, batayin yung madaliin. Ganun na naman sila Oho. Pero ito, binamadali namin, nagagalit. Oho. Pagka impeachment, forward. Oho. Sala sa init, sala sa lamig Oho. Kapapano ang kanilang paniwala, gagamitin ni Bato. Gagamitin ni Jinggoy kung sakasakali, gagamitin ko pag makulong kami lahat. Palagay mo nang ganun nga intensyon namin. Palagay mo lang. Oho. Bakit masakit ang loob nyo? Pareho naman namin kayong senador. Totoo naman. Hindi, sagutin ninyo, bakit masakit naman ang loob nyo? Kung nagamit ba namin, hindi ba kayo masaya?
masaya kami kasi kahit nandiyan kayo, nakakasama pa rin namin kayo sa pagtalakay ng magagandang mga panukalang batas na alam naman natin na para sa ating minamahal na mga kababayan. Di ba dapat ganun ang sagot? Hindi. Pero parang Bakit? hindi sila masaya. Pagkagamit mo ba kay ganyan? Kaya ba ninyo minamadali dahil alam niyo, meron nang ikukulong sa inyo? Isipin mong klaseng pangakatwiran yan. Halatang halata eh. Ayaw Pero nila sa kasing- totoo lang, mabait lang kami eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kung pinaresto namin, nasa ano namin eh, nasa rule namin. Nasa Eh. rules yung nga po pala. Ayaw lang namin yung yung humaba lang ang Magiging usapan. confrontational pa eh. Tama din naman, ano? Oo. At least malumanay din naman si SP Alan, no? Maluman. Ano yun eh. Kung pinag-uusapan eh, siguro, kung nakaklase ko sa Harvard, yung meron kami subject dun eh, The Art of Negotiation. Baka personor si Alan dun eh. Ganun, no? Talaga negosyador pala si Alan, ano? Ganun naman dapat. As the President of the Senate, hindi lang naman yung majority ang Totoo po naman. inaalala mo. Pati minority, lahat yan talaga. Opo. Presidente ka ng buong Senado, so extend mo rin yung kamay mo sa minority. Hindi lang naman, makiling ka, majority tayo. Pero huwag mo rin silang pababayaan. Ganun naman yung Sa presidente Kamara ng Sen, di ba Senado. nung naging SDML kayo, ganun din naman eh. Di ba yung mga makabayan block nga, kinakaibigan yun eh. Kasi parte ng deliberasyon yun eh. Di ba? Lahat naman sila, magmula kay Saturo Campo, Crispin, si Lisa Masa, Yan, mga kaibigan, si Teddy Casino, si Ka Beltran. Puro kaibigan ko yung mga yan eh. Ganun talaga. Naku. Anyway, saglit lamang po. Break muna tayo. So, Sen, sa Monday, expect na natin, mag-schedule na po ang... bagamat wala pa yatang representative ang minority sa Blue Ribbon Committee, Sen. Ngayon nilang magbigay eh. Kasi sabi nila siguro, ito naman, sarili ko lang na opinion. Opo. Wag na kasi makukuha naman natin kaagad dyan. Ganun ba ang kanilang pananaw? Kaya pala hindi sila naglalagay ng mga representative sa bawat Pangkaraniwan na committee. kasi, pangkaraniwan na yung Opo. pagkaganyan dahil organization na, yung minority leader, magsasubmit siya ng pangalan sa mga tao niya. Ito, gusto namin dito, si ganito dito, si ganyan. Sabi nila, hindi na kailangan niya kasi it's only a matter of time. Ganun ang iniisip nila. Ganun ba? Pero kung halimbawa, wala pong representante ang minority, pwede pa rin magpatawag ng hearing ang BRC? Bakit hindi? Kung ayaw nila, di kahit dalawa lang kami. Kasi ang chairman nyo, Senadora Pia, tapos dalawa kayong vice chairman, abagay nakapag ano naman, no? Siyempre, hindi sila pupunta eh. Kasi nga ayaw nila mag-participate, di ba? O di majority ang kasama ko, may kasama akong dalawa, di okay. Tuloy na yon. Ito, sabi Hindi daw po. lamang yun, ha? Hindi lamang yun. Ako, vice chairman din ako ng public order. So mag-announce din siguro ako by Monday na patatawag ang NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato nung 11 at saka yung pagkaroon ng paputukan nung May 13. Magkasunod na araw yun. Kailangan magpaliwanag sila. At patatawag ko rin si Trillanes. Na nagwawagayway doon ng warrant of arrest. Doon, kailangan kailangan maimbestiga yan. So pwede pala kasi ang chairman niyo po sa public order, si Senador Bato, kayo po as vice chairman, pwede naman pala yun. Wala pa si Bato eh. Oo nga po. Nagbabakasyon. Hindi umatagpuan. Ito, tingnan mo ang ginawa na naman nila. Si Senador Robin at saka lahat ng mga kung sino-sino na nagbigay daw ng tulong para makalaya si Senator Bato, inaakusahan na naman ngayon ng ng PNP yata. Iniisa-isa na po sila. Paano magkakaroon ng pananagutan yung tao? Bakit? Saan ba nanggaling yung kautusan na arestuin si Senador Bato? Sa ICC po. ICC warrant. Ayaw naman nilang ipakita yung warrant of arrest. Ayaw din nilang ipakita, halimbawa, totoong merong warrant of arrest. Kanino po binigay? Binigay ba sa'yo? Mr. Trillanes, binigay ba sa'yo? Ipakita mo yung
yung paper trail, di ba? Opo. Kasi manggagaling yan sa Interpol. I-evaluate yan ng General Secretariat ng Interpol. Magmi-meeting sila eh. Yan, ipadadaan doon sa tinatawag na diffusion mechanism. Hanggang sa magpalabas yan ng red notice. Okay? Pagkatapos, makikipag-coordinate siya sa mga member countries niya. So yun ang proseso, Sen. Oo. Opo. Oo. Opo. Paano siya makikipag-coordinate sa Pilipinas nang hindi siya nakikipag-ugnayan dun sa NCB ng PCTC? Oho. Lahat yun ipalilitaw mo kung talagang dumaan ka sa proseso. Paano napunta kay Trillanes yung warrant of arrest? Si Trillanes bang inatasan ng magbasa ng Miranda warnings? Kasi babasahin mo yun eh. Oo nga po. No? Oh, Senator Bato, ikaw ay merong karapatan na manahimik at lahat ng sasabihin mo ay gagamitin sa lahat ng hukuman, lalong-lalo na sa hukuman ng ICC. Naku po. Pwede ka rin magganito, pwede ka rin gumanyan. O sino nagbabasa no? Si Trillanes? Oho. Yun, ang masakit na katotohanan. At mukhang, kasi daw po, ano ba yun? Yung sabi, wala naman anyang, hindi ata siya ng ayunan yung hinihinging TRO. So, ibig sabihin na niya, Hindi naman kung hindi sila nagbigay ng TRO, hindi naman sinasabi doon na pwede nyo nang hulihin. Ang sabi ng Korte Suprema, kinaklarify namin, hindi pa kami makakapagbigay niyan. Opo. Kasi pinag-aaralan namin mabuti yung main petition. Yun, O, opo. kung meron kayong paggalang sa Korte Suprema na kinakailangan nyo naman dapat igalang, eh wala eh. Ano na natin? Hulihin na natin. Narinig ko naman si Pangulong Bongbong, wala pong order ang gobyerno na hulihin si Senador Bato. Senador Trillanes, si Senador Bato. Oho. Bakit siya hinuhuli bakit siya tinutugay-gaya ng NBI at saka ng PNP? Oho. Alin talaga yung nagsasabi ng totoo rito? Pinuntahan na nga raw yung 3 bahay ni Senador Bato. Buti, hindi raw nakita. Yun nga eh. Patunayan ninyo na ang warrant of arrest ay balido at kinakailangan at ito ay pwedeng i-enforce sa ating bansa. Mukhang kinikilala po ng DOJ Secretary Sen eh. Balido. Ayun, tataka nga po ako. Mismo DOJ natin. Baka siya lang ang kumikilala. Oho. Sige, pumunta ka sa Russia. I-implement mo, huliin mo si Vladimir Putin kapag hindi ikaw ang kinulong. Di ba sinasabi ko, ito, napag-usapan na natin ng mga nakaraan. Oho. Si Benjamin Netanyahu pumunta ng Canada. Oho. So nagpaano yung Interpol? Pakihuli po ninyo si Benjamin Netanyahu dahil meron pong warrant of arrest ang ICC. ICC sa kanya. Canada is a member of ICC. Sabi ng Canada. Sabi ng Canada, neck mo. Pinauhuli siya, nagpunta yata sa Mongolia si Vladimir Putin. Oho. Ang Mongolia is a member of ICC. Okay. Opo. Na hindi siya pwedeng huliin dito kanya. Oho. Ayaw namin. Anong ibig sabihin nun, Jen, na palagi nating pinapaliwanag? Yung implementation ng warrant of arrest ng ICC depends Oho. on the voluntary action of a member party. Kung gusto niya. Oho. Kung ayaw niya, hindi pwede. Baka naman tinanggal sa ICC yung Mongolia at Canada, Sen, kasi hindi nila ini-implement yung mga dito sa ating ASEAN, sabi ko nga sa'yo, ang may membro na lang ng ICC, Cambodia. Cambodia na lang. Siguro, baka sana doon nila ibaling sa Cambodia tapos pahuli si Senator Bato. Baka i-implement ng Cambodia. Pero tayo, hindi na nga tayo member eh. Hindi na nga tayo member. Hindi ba nakalagay sa saligang batas, Jet? Opo. Ang linaw-linaw doon eh. Ibig bang sabihin ng ICC, mas mataas pa siya sa Korte Suprema ng Republika ng Pilipinas? Hindi ho. Hindi ba? Hindi eh. Kinikilala Noong nga nakapirma nila tayo sa treaty, okay. Pero wala na nga treaty eh. So wala na pong binding leak, wala na pong authority. Ang ICC, mga kababayan, 24 years old lang as of May 2026. Alam po nyo kung gaano na po katanda ang Korte Suprema ng Pilipinas? 125 years. Gano'n na tayo, no? Pagkatapos, paiilalim ba ang ating Korte Suprema sa ICC? Ayan po yung mga tanong eh. Kaya nga, pagka nagkaroon ng hearing,
Oho. Ayan po, sinasabi, binibigyan ko na po kayo para alam na po niyo isasagot niyo. Makapaghanda na sila. Oh. Oo, pero pagdating niyo po, hindi po itatanong ko sa inyo. Tandaan po ninyo. Si Secretary Kaya, Bida, halimbawa, Secretary Bida. Dumating po kayo, dumating po kayo. Ito pong pinag-uusapan, sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi ko na po itatanong, iba na po itatanong ko sa inyo. Ayan. Nako. Ito pala, may announcement po, Senador SP Alan Sen, no? Senate President Alan Peter Cayetano has announced the creation of a Blue Ribbon Subcommittee that will focus exclusively on the alleged flood control scandal. Ayan. Oh. Subcommittee na. Opo. At mukhang kayo yata ilalagay na chairman ng subcommittee. Kasi baka si Senator Pia, kung baka naman kung sino-sinong kumakausap dyan, baka nabuisit na. Ganun. Ayoko yung kinakausap ako. Oho. Nakagaya ng ginagawa nila kay Senator Jinggoy. Aha. Oo. Ayun. Bahala sila. Sa inyo po kasi ako lang nakakausap eh. Kasi, dalawa lang naman kami ni Senator Jinggoy ang vice chair. Oo nga po, oo. Winawarrant na si Jinggoy, di ako na lang ang natira. Ayun. Baka may hindi na ako makatawag kasi nga, pati ako naresto na rin. Pares. Ayun, ang masakit na katotohanan. Di ba? Opo, oo. Hindi, nakangiti ka lang, pero ito sinasabi ko nga sa'yo. Oo. Maaari po nilang gawin ito, mga kababayan. Dako, oo. Ako po, ginagamit kong halimbawa ang ginawa nila sa akin. Mhm. Maliwanag na maliwanag po sa sikat ng araw, wala pong plunder na involved. Hindi po totoo yung sinasabi nila, lalo na po yung mga bugadong pulpul na naggagaling-galingan dyan, na kahit na po pribadong pondo na itinulong ng isang kaibigan alang-alang lang sa kanyang hindi rin kagustuhan Oho. sa kanya lang pag-asa na baka sakaling manalo ako dyan. Babaho naman. Isasangkot mo pa sa plunder. Kung hindi nyo kaibigan, hindi kayo tutulungan nun. Kanina pinaliwanag ko na Opo, sa'yo Gusto ko mangako ng mga bagay na maaari kong may tulong sa kanila Oho. sa mga darating na panahon. Tatawanan lang nila ako siguro sasabihin niya, boss, huwag na. Ikaw naman ay number 33 ka Di ba? Kung ikaw ay number 2, boss, sigurado. May laban tayo dyan. Yan, oo. Di ba? May impluwensya ka na pagka nagkataon, oo. Pero kung gano'n, sa layo, Sen, kaibigan lang kita. Kung hindi kita kaibigan, tataguan na pero kita. ngayon, ayan, ginawa nila ako ng usap. Ginawa nila ako ng kaso. At pinasasagot ako sa takdang panahon. At sasagutin ko naman po yan. Kaya lang, hindi naman po ako optimistic. Alam ko po kahit ano pang isagot ko, dahil sa kagustuhan nila, na mawala rin ako doon sa mga pagtatalong importante, lalong-lalo na po yung pagtukoy ng tunay na may kasalanan. Dahil sa flood control na yan, gagawin po nila lahat. Alang-alang lamang po doon sa kanilang kagustuhan, mapagtakpan lahat ang mga magnanakaw at mga walang hiya sa gobyernong ito. Pero Sen, curious lang ako. Hindi naman ako, kumbaga, hindi ko po alam ang rules. Halimbawa, nakulong ho yung ibang kasama ninyo, no? Wala na kayong 24. Kailangan pa rin ba nilang maka-13 para ganun po. So kaya nga sinusungkit nila yung gustong sungkitin, pero hindi ako naniniwalang may masusungkit dito. Ayun. So, pero sila nervyos na nervyos. Kinamayan ko lang si Senator Lito Lapid Pinagpaliwanag nila. Kaya tumayo ka ron. Sabihin mo hindi ka kumakalas sa amin. Sa nervyos nila. Masama bang kamayan ko yun, kapareho kong Kapampangan? Oo nga po naman, Kapampangan. Nagpasalamat lang ako. Sabi ko, Senator Lito, talaga naman ako, hindi ko malaman kung paano kita pasasalamatan sa pinapadala mo sa aking tibok-tibok. Tibok-tibok pala. Mga kababayan, ang tibok-tibok po ito ay Maha Blanca. Iyon. Napakasarap po niyan. Nanggagaling po yan sa Porac, Pampanga. Pampanga. Pero Jen, bago tayo magtapos, Opo. nabalitaan ko kasi merong tropical storm. Aba? Tropical storm, mainit na pala, may bagyo ngayon Oo, ang tawag Jiangmi. Jiangmi has entered the Philippine Area of Responsibility at 12:30 a.m. today. Okay na lang. Opo. May 29, 2026. And was assigned the domestic name Doming. Yan. Doming pala. Bagyong Doming. Ba't yun naman nabanggit, Sen? Kaya ako nababanggit ito. Dahil sa pinag-uusapan natin, na talagang gustong-gusto nilang gagawa ng lahat ng kanilang magagawa. Opo. Para sa ganun, maisara, pagtakpan ng ganap
ang paghalukay nitong flood control Oho. issue na ito. Trillion peso skandal. Matatahimik lang ang kanilang, siguro, Opo. ang kanilang buhay, pansamantala, kapag ito ay natakpan nila. At magagawa lamang nila kung nandun na naman sila sa minorya. Kagaya ng ginawa na nila. Oho. Ito, hindi na natin kailangan patibayin. 9 na buwang singkad din, walang ginawa. Ang Totoo. pagtatakip na puro pagtatakip at gumawa pa ng kondisyon na para ipagpatuloy, kailangan pumirma kami. Wala na talaga. Aha. Wala na talagang asahan. Kaya ko lang nabanggit si Domeng. Opo. Ayun. Kailangan lang makialam na naman ang kalikasan. Naku, alam niyo kung plano nila ng pagtakpa yan, mahirap yan kasi tuwing bumabagit, Baka bumabaha. mamaya, wag naman sanang Maalala ng tao wag yun eh. naman sanang dumating si Domeng na dala-dala ang lahat ng buhos ng ulan na kanyang madadala rito. Oho. Ako nakikiusap ako sa iyo, Domeng, habang ikaw ay nandyan pa lang at hindi ka pa talaga nalalasa. Sapagkat ang mga kababayan namin, bugbog na sa kahirapan. Nako. Kung gagawin mo lang ito para ipaalala uli sa amin, sana matauhan naman yung mga taong nagtatangka na naman para sa ganoon ay takpan ito. Naku po. Ito dyan, kaya ako nasabi lang. Opo, opo. Oh. Hanggang, gaano pa bang kailangan nila? Di ba? Ba't di nila ayusin ang problemang ito para sa ganon? Sumulong na ang bansa natin. Kesa kung ano ang pinaggagawa na sa tingin ko, baka lumala pa ang problema natin. Oho. Baka naghihintay pa ng mga 3 Yolanda siguro ang wag naman sana. Yung Yolanda, napakabigat po niyan. Ano?